Maganda ang naging simula nila, at ngayon ay determinado silang maabot ang pinakamataas na antas bilang mga adventurer at habang nagdiriwang sila, napansin sila ng isang binatang nakaupo sa malapit. Napag-usapan na sa susunod na buwan ay magkakaroon ng espesyal na klase ang Sword Saint na si Div, at sasama rin dito ang bayaning si Helmius at dahil 3 buwan na lang bago ang bakasyon, nagbigay ang akademya ng isang pagsusulit kung saan kailangang sakupin ng bawat grupo ang isang dungeon. Ang sinumang bumagsak ay agad na mapapatalsik sa paaralan, hanggang 8 miyembro lamang ang pwedeng bumuo ng isang grupo at bawal humingi ng tulong sa mga nakatatandang estudyante, kung may natatakot ay maaari na lang umuwi. Dahil sa pagsusulit na iyon, maraming estudyante ang nagsimulang maghanap ng mga bagong miyembro at syempre si Krena ang naging pinakasikat sa buong klase, pero matagal na siyang nakasama ni Alan kaya wala na siyang balak lumipat ng grupo. Sa paraan ng pagre-recruit ng iba ay mukhang matatagalan pa bago sila makahanap ng miyembro, kaya nagpasya si Alan na ipakita kung paano dapat mag-recruit at ipinakilala niya ang kanyang grupo sa buong klase at sinabi na naghahanap sila ng isang healer. Ipinakita pa niya ang pulang Adventurer Guild card bilang patunay ng kanilang kakayahan, nangako rin siya na kapag sumali ang isang tao sa kanilang grupo ay hindi lang ito yayaman kundi magiging matagumpay pa, para itong salesman na nanghihikayat ng investor. Sa kasamaang palad, walang naging epekto ang kanyang mahabang paliwanag at karamihan sa mga may kakayahang magpagaling ay pinalalaki ng simbahan kaya bihira silang sumali sa mga ordinaryong grupo. Sa pagkakataong iyon, isang binatang nagngangalang Kil ang lumapit upang mag-apply at sinabi niyang halos kapantay ng isang pari ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling at pagkarinig nun, halos mapatalon sa tuwa si Alan at agad siyang inaya na maupo habang nag-uusap. Tumanggi si Kil at sinabing nagda-diet siya at napansin ni Alan na sobrang payat na nito, kaya nagpasya siyang may libre ang magiging kasama nila at pagkaupo pa lang ni Kil, ipinakita na niya ang kanyang husay sa pamamagitan ng mabilis na pag-ubos ng pagkain, dahilan para humanga maging si Krena. Kalaunan ay nalaman nilang sobrang hirap pala ni Kil at gusto niyang sumali sa dungeon para kumita ng pera. Tamang-tama iyon dahil kumikita ang grupo ni Alan ng humigit kumulang 40 pilak na barya bawat linggo, pagkarinig nito ay agad na pumayag si Kil na sumali sa grupo. Nagtaka siya kung bakit napakabait ni Alan sa kanya, ngumiti lang si Alan at ipinahayag na normal lang ang magtulungan bilang magkakaibigan, pero si Zin lang ang nakahalata na may iba pang balak si Alan sa isip niya. Makalipas ang ilang araw, isinama ni Alan si Kil sa dungeon para mabilis itong makakuha ng karanasan at wala siyang kailangang gawin kundi manatiling malapit sa grupo dahil automatikong nahahati ang experience sa lahat ng miyembro. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating nila ang huling silid ng C-rank dungeon at sa pagkakataong ito ay hinayaan ni Alan ang 3 niyang kasama na lumaban upang makita kung gaano na sila kalakas. Pag-activate pa lang ng boss, agad sumugod sina Krena at Dogora habang si Cesen naman ay umatake mula sa likuran gamit ang mga fireball at isang ligaw na fireball ang muntik nang tumama kay Kil, ngunit agad na ipinatawag ni Alan ang Hero Shield upang protektahan siya. Habang hindi pa nauunawaan ni Kil ang nangyari, napatay na nina Krena at ng iba ang boss at nasugatan si Dogora habang nakikipaglaban, kaya agad siyang ginamitan ni Kil ng healing magic at dahil hindi pa opisyal na miyembro si Kil, hindi pa makita ni Alan ang kanyang status. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Kil na natutunan niya ang healing magic sa simbahan dahil 10 pilak na barya ang bayad sa bawat araw na nagpapagaling siya ng mga sugatan, 2 buwan siyang nagsumikap bago niya natutunan ang healing magic na iyon. Matapos talunin ang boss, lumitaw ang treasure chest at unang beses itong nakita ni Kil kaya labis siyang natuwa. Sa loob nito ay may isang napakabihirang kalasag na naibenta nila sa halagang 15 gintong barya, binigyan ni Alan si Kil ng 3 gintong barya kasama ang parte nito sa mga magic stone na nakuha nila. Mukhang mas mahalaga kay Kil ang pera kaysa sa pagsusulit, kaya naisip ni Alan na samantalahin ang pagkakataong ito at inaya niya si Kil na tuluyan ng sumali sa kanyang grupo, ngunit magalang itong tumanggi. Alam ni Kil na napakataas ng halaga ng isang healer sa akademya, kaya balak niyang sumali sa grupong may pinakamagandang alok at nagulat si Alan sa talino nito pagdating sa pera, pero hindi siya nabahala dahil naniniwala siyang babalik din si Kil kapag nakita nito ang lakas ng kanilang grupo. Makalipas ang 1 buwan, biglang napasigaw si Alan sa kalagitnaan ng gabi na para bang nanalo sa loto, nagising tuloy ang lahat ng kanyang kasama at matapos ang 2 taon at 11 buwan, sa wakas ay tumaas din ang kanyang level. Dahil dito,
Na-unlock niya ang kakayahang mag-summon ng isang C-rank na halimaw at pagkatapos ay pinagsama niya ang dalawang summon card at nakalikha ng isang bagong spirit summon na nagngangalang Maria. Napakataas ng intelligence ni Maria kaya nakakapag-usap ito kay Alan. Bukod sa kakayahang lumipad ay kaya rin itong dumaan sa makakapal na pader. Malaking tulong ito sa paggalugad ng mga komplikadong dungeon at maaari rin itong paglaruan ang mga kasama habang natutulog ang mga ito. Pagkatapos nito, ginamit ni Alan ang awakening skill sa isang mukhang hangal na insekto at biglang naging kulay bahaghari ang summon card nito at ang naging awaken skill ng insekto ay ang kakayahang tumawag ng napakaraming kapwa nito. Dahil dito ay muntik nang mawalan ng kontrol si Alan at buti na lang at sinubukan niya ito sa labas. Kung sa bahay niya ginawa iyon at nakita ni Sesen ay siguradong mapapag-alitan siya at sa wakas ay dumating na rin ang espesyal na klase kasama ang Sword Saint at ang Bayani. Labis ang excitement ng lahat dahil makikita na nila ng personal ang mga idolo nilang dati ay pangalan lang sa mga kwento. Hindi pa man sila nakakapwesto ay agad nang nagtanong si Krena kay Div kung paano gamitin ang sword skill na parang isang mage. Natahimik si Div sa kakaibang tanong na iyon. Agad niyang napagtanto na si Krena ang susunod na hahalili sa kanya sa akademya kaya nagpa siyang turuan ito ng ilang bagay, samantala ay mas naging interesado naman ang bayaning si Helmius kay Alan. Sa halip na direktang turuan si Krena ay inutusan ni Div na siya mismo ang makahanap ng sagot, binanggit niyang paulit-ulit siyang umatake hanggang makalikha siya ng bagong skill, sa bawat kabiguan ay madali lamang siyang naitatuboy ni Div. Sinabi pa nito na kung nahihirapan siya, maaari niyang pag-aralan ito ng dahan-dahan kahit umabot pa ng 1 taon kaso ayaw sumuko ni Krena. Gusto niyang maging kasing lakas ni Alan kaya paulit-ulit siyang sumugod at umatake. Hanggang pagsapit ng hapon ay paulit-ulit lang siyang natalo ni Div, ngunit wala pa rin siyang natutunang bagong skill at kahit ganoon, hindi pa rin sumuko si Krena at naniniwala siyang kung si Alan ang nasa kanyang kalagayan ay hindi rin ito titigil. Alam niyang may napakalaking pangarap si Alan. Kaya para matulungan niya itong maabot iyon ay kailangan din niyang magsumikap ng higit pa at dahil dito, buong lakas niyang muling iwi na siwas ang kanyang espada. Sa puntong iyon, ubos na ang lakas at mental na tibay ni Krena subalit ang ganitong sitwasyon ang kadalasang nagtutulak sa isang tao na malalampasan ang kanyang limitasyon, dahil dito ay matagumpay niyang nailabas ang isang napakalakas na sword technique na halos ikabasag ng espada ni Div. Matapos ibuhos ang lahat ng lakas sa pag-ataking iyon, agad ding bumagsak si Krena sa pagod at didirektang itinuro ni Div ang teknik na iyon dahil gusto niyang matutunan ito ni Krena sa sarili niyang pagsisikap. Samantala ay tinanong ni Helmius si Alan tungkol sa malaking pangarap nito, ngunit ayaw itong sabihin ni Alan at hinayaan na lang siyang magtaka at sa sumunod nilang pagpasok sa dungeon, ipinakilala ni Alan si Maria sa lahat. Dahil dito ay kaya na niyang magsama ng isang mount na magpapabilis sa paglalakbay at paglilinis nila ng dungeon at habang naglalakad sila, biglang lumitaw ang isang halimaw na ibon pero agad itong pinatay ni Krena gamit ang bago niyang skill. Dahil sa tuloy-tuloy nilang pangangaso ng mga halimaw, umabot na sa C-rank ang kanilang adventurer card at nagpasya si Alan na magdaos ng isang salo-salo para ipagdiwang ito. Inaya rin niya si Kil na sumalo sa kanila subalit tumanggi ito at kalipat lang daw ng kanilang pamilya at kapos pa sila sa pera, kaya ayaw niyang siya lang ang makikinabang. Nang marinig iyon, inalok ni Alan si Kil na isama ang buong pamilya nito upang magtrabaho sa kanilang bahay. Labis itong ikinagulat ni Kil at ipinaliwanag ni Alan na magkaibigan at magkakasama na sila ngayon. Naranasan din niya ang mamuhay ng mahirap kaya hindi niya kayang pabayaan ang sitwasyon ng pamilya ni Kil. Mula noon ay hahatiin nila sa 6 na bahagi ang kita sa dungeon, 2 bahagi ang mapupunta kay Kil upang suportahan ang kanyang pamilya at kapalit nito, ibibigay ni Kil kay Alan ang lahat ng makukuhang magic stone dahil kailangan ito ni Alan para sa kanyang pag-level up. Dahil sa napakagandang alok na iyon, tuluyan ng pumayag si Kil na sumali sa grupo ni Alan at kinabukasan ng gabi ay dinala ni Kil ang kanyang buong pamilya upang ipakilala sa grupo. Nagpasalamat ang nakababatang kapatid niyang si Nina kay Alan dahil sa pagtulong sa kanilang kuya. Pagkatapos nito ay naghanda si Alan ng isang malaking salo-salo para sa lahat, sinabi rin niya na gusto niyang tawagin siya ng lahat sa pangalan niya at huwag ng president ang itawag, dahil baka isipin ng mga kapitbahay na nagpapatakbo siya ng napakalaking kumpanya. Kahit opisyal ng miyembro si Kil hindi pa rin makita ni Alan ang status nito gamit ang kanyang grimoire at nang magsalita si Nina, napansin ni Sesen na galing sa isang pamilyang maharlika ang magkapatid,
dahil dito ay natigilan ang lahat habang kumakain. Ipinaliwanag ni Kill na dati silang mga maharlika kaso bumagsak ang kanilang angkan, kaya ngayon ay wala na silang tahanan at kasama na lang nila ang ilang natitirang kasambahay at sanay na si Kill sa simpleng buhay, pero ayaw niyang maranasan iyon ng kanyang kapatid. Gayunman ay tumanggi si Nina at sinabing gusto rin niyang tumulong sa mga gawaing bahay. Iginiit ni Alan na walang halaga ang katayuan sa kanilang grupo dahil silang tatlo ni Krena at Dogora ay mga karaniwang tao rin ang pinagmulan. Nagulat si Kill dahil akala niya ay sina Alan at Sesen ay parehong mga maharlika, hindi pa man nakakasagot si Alan si Sesen na mismo ang umamin at totoong manggaling siya sa isang maharlikang pamilya pero pagpasok sa akademya ay pantay-pantay ang lahat, walang espesyal na pagtrato dahil lamang sa pinanggalingang angkan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang bunsong anak ng pamilyang Granville, dahilan upang mabigla ang mga kasambahay at doon nila nalaman na si Kill ang panganay na anak ng Viscount Carell, at ang pamilyang Granville ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang angkan. Pagkarinig nito ay agad na kinompronte ni Kill si Alan at ayon sa balita noong nakaraang taon, ang pamilya Carell ay pinabagsak ng pamilya Granville at dahil doon, napilitan ang kanyang kapatid na mamuhay sa kahirapan habang ang kanilang ama ay nakulong. Biglang naalala ni Alan na si Kill pala ang talentado na panganay na anak ng Viscount Carell, at si Nina naman ang anak na palaging minamaliit ng kanilang ama at napansin ni Alan at Sesen na mali ang pagkakaintindi ni Kill kaya nagpaliwanag sila ng buong katotohanan. Matapos umalis si Nina at isiniwalat ni Sesen na sinubukan ng pamilya Carell na agawin ang minahan ng mithril ng pamilya Granville, dahil dito ay umupos sila ng mga asasin upang kidnapin sina Alan at Sesen. Sa tulong ni Alan ay matagumpay silang nakatakas at pagkatapos noon, isinumbong ng ama ni Sesen ang buong pangyayari sa hari kaya ang lahat ng sangkot ay ipinakulong. Inamin ni Sesen na ang kanyang ama ang naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya Carell, ngunit wala silang dapat ikahiya dahil sila ang tunay na biktima. Labis itong ikinagulat ni Kill dahil hindi siya makapaniwalang kayang gawin ng kanyang ama ang ganoong kasamaan. Nang napagtanto ng kanyang ama na wala siyang natatanging talento ay ipinadala siya sa ibang bayan upang mamuhay ng mag-isa at binigyan lamang ng maliit na allowance. Pagsapit niya ng 10 taong gulang, natuwa pa siya dahil ipinasok siya ng kanyang ama sa Royal Academy ngunit noong Oktubre ng nakaraang taon ay biglang itinigil ang kanyang allowance. Dumating din si Nina kasama ang mga kasambahay upang manirahan sa kanya, kaya napilitan siyang magtrabaho sa simbahan upang buhayin silang lahat at kalaunan, ipinaalam ng sugo ng hari na tuluyan nang nabuwag ang kanilang angkan. Gayunman kung matatapos niya ang 5 taong serbisyo bilang isang maharlika, mawawala ang lahat ng kasalanan ng kanyang ama at karaniwan ay 3 taon lang ang ganitong serbisyo kaso ang kanya ay umabot ng 5 taon, ibig sabihin ay may mas makapangyarihang tao na nakialam sa likod ng lahat ng ito. Noong una ay galit na galit si Kill sa sarili dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi at hindi siya pinapansin ng kanyang ama, ngunit ngayon ay naunawaan niyang ginawa iyon ng kanyang ama upang hindi siya mapilitang sumabak sa digmaan. Pagkatapos nito ay humingi ng tawad si Kill sa lahat para sa mga kasalanan ng kanyang ama, sinabi niyang gusto sana niyang lumaban kasama si Alan, ngunit pasan niya ngayon ang responsibilidad ng buong pamilya Carell. Binanggit naman ni Alan na hindi niya kailangang makonsensya dahil pareho lang naman sila ng layunin, nagulat si Kill at sinabing magkaaway ang kanilang mga pamilya at dahil dito ay ikinwento ni Alan ang malupit na nangyayari sa frontline. Kahit ang napakahusay na kuya ni Sesen ay namatay lamang ilang buwan matapos sumabak sa labanan, kung si Kill ang pupunta roon ngayon ay malamang ilang araw lang ang itatagal niya at para matalo ang mga halimaw, kailangan muna nilang maging mas malakas at para mangyari iyon ay kailangan nila ang tulong ni Kill. Sinabi ni Alan na wala siyang pakialam kung may sariling plano si Kill o kung magkaaway man ang kanilang mga pamilya. Ang mahalaga ay pareho silang may iisang layunin lumaban na maging mas malakas at maging tunay na mga maharlika. Dahil sa taos-pusong mga salitang iyon ay unti-unting napalambot ang puso ni Kill at sa huli, pumayag na rin siyang sumali sa grupo ni Alan at sa wakas ay nababasa na rin ng grimoire ni Alan ang status window ni Kill.